nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Yan nga po ang inulat ni Pangulong Bongbong Marcos kanina lang patungkol sa inilabas na warrant of arrest laban kay Zaldico at 17 iba pa. Bago yan, inirekomenda na ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder, graft at direct bribery laban kina Romualdez at co. Basehan nila ang siniwalat ng umano'y dating security consultant Nico na si Godesa na naghatid siya ng mali-malitang kickback money sa bahay ni Romualdez. Nauna nang itinanggi ng mambabatas ang mga paratang sa kanya. Pero giit ng ICI, hindi pwedeng maghugas kamay ang mga nadadawit na personalidad. They have direct responsibility to discharge the duties of their office. Kaya hindi pwedeng hugas kamay dito. Otherwise, dapat hindi nila tinanggap yung responsibilidad. Ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, ila-livestream na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga hearing kaugnay ng Flood Control Project Anomaly. Target nilang masimula ng live streaming sa pagdinig sa susunod na linggo. Lahat daw ng hearing ay mapapanood sa Facebook o YouTube, maliban kung hihiling ng executive session ng mga ahensya ng gobyerno at mga tetestigo na pagbibigyan basta't may sapat na basihan.